And now let's also discuss yung iba-ibang klase ng graphs. Okay, so kailangan din natin ng graphs para ma-describe natin ang relationship ng kahit na anong variables na tinitingnan natin ng relationship. So example, sa demand, ang usual na graph natin, ang ginagamit natin ay line graph na tinitingnan natin yung relationship ng price at yung dami ng bibilhin niya of that good pagpataas o pababa ng presyo nito. So ang line graph ay example nito. Okay? Shows a relationship between dalawang variables na isa ay nasa horizontal axis, naka-reflect sa horizontal axis kagaya ng length na to, with inches nasa horizontal axis or x-axis, and then yung other values ng other variable ay naka-reflect sa vertical axis or y-axis kagaya ni weight. Okay, the data in the variable is displayed in figure 1 kung saan pinapakita yung relationship ng length and median weight for American baby boys and girls during the first 3 years of life. So makikita nyo dito na dahil galing sa baba pataas yung inyong line graph, okay, is sinasabi nito is pagpataas yung weight, ang epekto niya is tumataas din yung length ng mga bata sa first 3 years ng buhay nila. Okay? So, kailangan mo ng mga graphs na to para mas madali na ating maipakita yung relationship ng kahit na anong dalawang variable na ina-analyze natin. Okay, so the line graph measures the length in inches on the horizontal axis. So, kailangan sa line graph nyo, meron kayong label. Ano yung label ng mga values na to, ng variable na nire-represent ang value na yan, which is length, at ano yung physical unit of measurements niya, which is inches. Okay. Okay, and then weight naman sa y-axis, yung mga variables na nire-represent ng numbers na to, kung saan yung weight ay in-measure in terms of pounds. Okay. So, meron tayo dito example sa line graph, meron kang point A dito. So, sa point A, anong ibig sabihin ng point A? Is that, pag 28 inches long yung isang batang lalaki, ang okay, ang height niya ay, length niya ay 20 inches long, ang median weight niya ay nasa 19 pounds. So, ang pinapakita dito ay one line on the graph shows the length and weight relationship for girls, and the other line shows the relationship for girls. So, etong violet na line na to, pinapakita yung length and weight relationship para sa boys, yung violet, and then the blue line curve na to is napakita naman yung length and weight relationship for boys na age from 0 to 3. Okay. And then kailan to ginagamit itong mga ganitong klase na graph, yung line graph? Ginagamit ko to for healthcare providers to check whether kung saan umaayon ba yung physical development ng ating bata base sa height niya, ay tumataas ba o tumatangkad siya, ay tumataas din ba yung weight niya sa first 3 years na buhay ng bata. And then meron din pa tayong ibang graph na ginagamit, which is your pie graph. Pie graph naman is another, ang tawag sa pie graph, another tawag sa pie graph is pie chart. So ito, pinapakita nito yung overall total, and then ano yung pagkaka-distribution or division ng total, overall total na yun. So a circle represents a group as a whole, and yung isang slice sa pie chart, pinapakita yung size ng bawat subgroups na bumubuo nung total ng group. Okay. So, halimbawa dito ay
Makikita nyo yung group na to na yung distribution ng age. Okay? So, total population mo, meron kang iba-ibang age bracket. So, makikita nyo na pag sa total population, meron kang total. Pero yung total population mo doon, merong iba-iba, ilang percent doon ang age 19 and under, 19 and below 19 years old. Ilan doon sa total population ang 20 to 64 years old at ilan doon yung over 65. So, madali mo makita yung distribution ng number, contribution ng bawat age bracket sa total population pag naka-pie chart siya. So, usually, ito ay naka-percentage. Okay? So, example dito ay sa data niya ng 2030, yung letter B, US age distribution in 2000. Sa total population niya ng 2000 ay 1.62.2 million or 58.9% ng total population ng US in 2000 ay ang edad nila ay 20 to 64. So, and then yung 28.5% ng total population ng US, which is 70.4 million, ay ang edad nila ay 19 and below 19 years old. And then yung natitira na 12.6% sa total population ng US ay ang edad nila ay about 65 years old. So, yun yung gamit ng inyong pie chart. Kung gusto natin percentage distribution ng nilalaman ng any data natin na may overall total, and then meron siyang mga segments na nagko-contribute sa total, overall total ngayon. Okay? And okay, so hindi na natin to i-discuss. Okay, next-site na tayo ng example. So, kaya ilan ginagamit si pie chart? So, pinapakita ginagamit yung pie chart para i-divide yung population mo, para ma-divide mo siya into groups. Like, pwede mo siya i-divide by age, by income level, by ethnicity, by religion, by occupation, by dividing different terms in terms of size ng firms, anong klaseng industry, and then number of employees, or dividing the government spending or taxes into each main category. So, pwede mo rin ding i-pie graph yung iba-ibang total na gastusin ng gobyerno, and then titingnan mo alin yung pinakamalaki ang gastos niya ng gobyerno at yung pinakamaliit. Madali mong makikita yun kung naka-pie chart ka. Ganon din sa taxes, sa total taxes na nakokolekta ng gobyerno, saan galing yung iba-ibang klaseng taxes mo, ano yung pinakamalaking contribution na klase ng taxes sa total tax contribution, pwede mo rin yung i-pie chart. So, itong mga graph na to, pwede nyo rin itong magamit, depende sa data nyo, pag nagtitesis na kayo. Okay. And then we have the bar graph. So, sa bar graph naman is uses the height of different bars to compare quantities. Okay, so bar graphs can be subdivided in a way that reveals information similar to what we can get from pie charts. Pwedeng kung ano yung pinapakita natin sa pie chart, pwede mo rin siyang ipakita na kung hindi naka-pie chart, pwede rin siyang bar chart. Kasi nagpo-compare kayo ng iba-ibang groups. Yun yung ibig sabihin pag naka-bar graph ka. So, bar graphs can be subdivided in a way that reveals information similar to what we can get from pie charts. Kaya lang yun and then, it is sometimes easier for reader to run his or eyes across several graphs, comparing the shaded areas rather than trying to compare several pie graphs. Kung madami tayong groups na kino-compare, okay, is mas madaling maintindihan o mag-compare yung nagbabasa ng graph kung naka-bar graph siya kaysa yung madaming
iba-ibang klaseng pie graphs ang ipapakita mo. So example ay kagaya nitong B. Bar show total population into age group. May ganito rin tayong graph kanina sa pie chart or pie graph. Kaya lang dito, mas makikita mo kaagad yung contribution ng 19 and under, 28, 24, 64 years or over 65 na nasa iisang graph lang. From 1970 to 2000 and 2030. Kasi nasa isang graph lang. So mas madali para sa mata mo na makita yung trends or yung contribution ng bawat age group sa total population pagka bar graph. Although ang may papakita nito is quantity, hindi siya naka-percentage. Okay? Although pwede mo rin ipakita yung distribution ng population na magkakatabi na sila from 1970, 2000 to 2030 in percentage distribution naman, kagaya ng pinapakita sa inyong pie graph or pie chart. Ang advantage ng inyong bar graph is madali mong ma-compare yung pagbabago ng distribution o contribution ng 20 to 24 years old sa total population ng US habang lumilipas ng panahon from 1970 to 2030. So mapapansin nyo dito na, lalo na dito sa percentage, is that umuunti yung contribution ng 20 to 24 years, 64 years old sa total population ng US from 1970 to 2030. Pero at the same time, ganun din yung edad 19 and below, umuunti yung contribution nila sa total population ng US from 1970 to 2030, at ang nag-i-increase lang yung contribution sa total population ng US mula 1970 to 2030 ay yung mga edad na may edad na higit sa 65. So yung ganito, hindi mo pwedeng madaling ma-compare to yearly using the pie chart. So dito meron tayong iba-ibang bar type of bar graph. So yung A na to, bar graphs for separate age group. So 3 bars for each year. Okay, makikita mo yung 3 bars for each year. Okay? Yan. Na yung isang kulay nire-represent yung isang age group. Total number of persons in each bracket for each year. Okay. So makikita mo yung number of population na galing sa iba-ibang grades per year depende sa height ng bar graph. Okay. Okay. Yan si B naman ay isang bar lang. So nagkapatong-patong yung tatlong age group are now kung saan makikita mo yung contribution ng bawat isa sa total base sa thickness ng inyong bar graph. Height ng inyong bar graph pala. Mas mataas yung height, mas malaki ang contribution sa total population per year. Okay? So ito, imbes na magkakatabi sa B, pinagpatong-patong niya lang to. This is ito na yun siya, na nasa isang bar graph na lang siya. And then the graph C, the same data pa rin, kaya lang yung minemeasure mo na ay hindi number of people yung nakagraph, kundi naka-percentage na siya. Nga, mapapakita mo na dito yung pag tinotal mo to, yung percentage, it's always equal to 100% kasi naka-percentage na siya. So ito na yung kanina na sinasabi natin na makikita natin yung percentage contribution ng bawat age group sa total population ng US habang lumilipas ang panahon from 1970 to 2030.